James chapter 1 verses 16 to 18. Verse 16, nagingon si James o si Santiago. Do not be deceived, my beloved brothers. Every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadow. In the exercise of His will, He brought us forth by the word of truth, so that we would be a kind of first fruits among His creatures. Let's pray. Ampo kami kanimo nga imong tabangan, Lord, sa among pagpaminaw, sa mga pulong karon nga kabuntagon. Tabangi kami, Lord, makasabot. Tabangi kami nga amo kining ma-apply ang among pagtuon, Lord. Dili kini mahimong kawang Ginoo ang among pagpaminaw sa imong mga pulong. Salamat kay Ginoo nga karon nga oras makabati mi sa mga pulong, Lord. Huwag akong pagampo nga ikaw gayon ng Diyos mahimaya pinagi sa pagwali sa inyong mga pulong. Dalay kong Ginoo sa walang katapusan. In Jesus' name, Amen. Kalim ko sa lingkod. In verse 12, before I start, gusto na ko i-review. Balikon to na to ang last week na wali kay para tamas makasabot meaning verses 16 to 18. So in verse 12, sa versikulo 12, no? Kung kanundong mo last week na wali, makita na to dito that James wants to encourage. Gusto niya i-encourage, gusto niya awahagon ang mga Jewish nga mga believers nga mo-endure, nga mulahutay sa mga pagsulay. So that, sa purpose ni James, nga giawhag ni James sila nga mulahutay, so that they will receive ilang madawat ang reward of eternal life nga gisaad sa Ginoo sa mga nahigugma sa Ginoo. Verse 12 nagingon, blessed is the man who perseveres trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love Him. So in verse 12, atong balikon, si James dira, gi-encourage niya ang mga believers, Jewish believers, mga Hudyo, nga mga magtotoo diha kang Kristo, gi-encourage si James sila nga mulahutay sa mga pagsulay faithfully. Because kung mulahutay sila faithfully sa mga pagsulay, they are blessed. No? Yung sa verse 12, blessed is the man. Or kanang word, blessed is you are a recipient of God's favor. If mo endure ka faithfully sa trials na imong ngayon gagyan. Because, ganong blessed ka, si James sa verse 12, you are blessed because once na na-proven ka, na genuine ang iyong pagtuo, you're approved, you will receive the reward. Madawat nimo ang reward, na reward ay. And that is, sa verse 12, eternal life, the crown of life. So nindot kay nga ito makita, o nakita last week nga ito na yung mga pagsulay, mga igsuon, gitawag ta ng mulamutay ni ini. Nga naman, because in verse 12, is gihimong motivation ni James, paglahutay mo because dahil reward ang Ginoo diyan ninyo. And that is eternal life. Kung kamo mulahutay sa mga pagsulay. So it's not wrong, dili day sayo nga himo na to motivation, usa nga motivation ang kini bang eternal life, no? So we learn no nga usahay mo God against kay tag rewards mga oy dita anang mga rewards kay wrong motive na. Dapat imo ra yung focus is Christ, is para gini kang Kristo. And then that is true, sakto gina. Pero we should understand, dapat atong masabtan na sa atong mga pagsulay nga agian, usa po nga dihatag sa Ginoo nato nga motivation is not just to glorify God, although ultimate gina mo na pinakalabaw, pero usa po nga mga motivation nato is we have eternal life. Other people, those na wala mito ni Kristo, wala ani eternal life.
And that is our motivation as well. Mulahutay ganito mga igsuon sa mga pagsulay. I don't know ninyo, daghan man kay ta diri karon wala ko kabalo sa inyong mga pagsuway kagyan. But we are called to endure. Wala ta gitawag nga mubagulbol, wala ta gitawag nga moreklamo. Masuko sa Ginoo, the Lord nganong giabot man sa akong kinabuhi. But we are called to endure trials. Now, we learned also sa verse 13, kung tanaw ninyo sa James chapter 1 verse 13. Now, I want to encourage you to open your Bibles here because ito ginahimo diri sa church is expository preaching, and so if di mo makakita sa verse, so base mawala mo, may tendency ano. So verse 13 sa James chapter 1, kung saan ito makita. Since si James, may transition siya, may transition, may balhin siya, o topic. May balhin, lain na pa rin ang gisgutan. So verse 12, pagsulay. But sa verse 13, ang iyang gisgutan na karon is temptation na. Now why is that? Ano si James, may kalit man lang o transition, may balhin siya, from verse 12, trials, to verse 13, temptations na. And then, here is what many ng mga commentators, mga nagtuon sa Bible, ang giingon ba nila? Si James, iyang gi-recognize, may tag-recognize, iyang giila, that trials bring temptation. That trials lead to temptation. So in verse 13, James wants them to understand, gusto ni James ba, sa verse 13, nga masabtan sa mga Kristohanon, asa gikan ang temptation. James wants them to understand the root of temptation. Sa ni James sa verse 13, let no one say, walay dapat mo ingon ninyo, when he is tempted, kung gitintal mo, ayaw mo pag-ingon nga, I am being tempted by God. We should never say that mo si James nga, let no one say, wala kay mas kipusta na to, moingon, sa diyang data sa pagtintal, nagitintal ko sa Ginoo. The Lord, gitintal ko nimo. Trials are from God, but temptations are not. Muna ito makita diri mga igsoon. Sa verse 13, nato makita nga dili din nato i-blame, hindi nato pasangin lang ng Ginoo sa mga temptasyon nga maabot sa atong mga kinabuhi. Now, the question is, why, ano man si James, maingon man siya, dapat hindi nyo pasangin lang ng Ginoo. Una mo sa pagtintal, una mo sa temptation. In verse 13, si James nagatag o duha ka rason. Tanaw mo sa verse 13. Let no one say, when he is tempted, I am being tempted by God. Dapat walay mo ingon ninyo, magitintal ko sa Ginoo. Why? Number one reason. For God cannot be tempted by evil. Meaning to say, God is untemptable. Dili gyud matintal ang Ginoo. That is number one reason. Number two, nga reason ni James is, and he himself tempts no one. He does not tempt anyone. That is ang point ni James. Nganong dapat dili na dato ibutang ang pasangin or pasangin na natong Ginoo sa temptation nato is because sa number 2 nga reason, God does not tempt. Grabe kayo sa English, even sa original nga pag-ingon is, and he himself, that word, he himself is emphatic. Meaning to say, emphasize ni James nga, karang he himself, dili gyud mutintal ang Ginoo. Nindot kayo na nga, mabantay na to. And he himself tempts no one. O sa verse 14, sa may gipakita ni James, so asa day gikan yun ang temptation. Sa verse 13, ato nakita, it does not come from God, no? Ginigikan sa Ginoo. So where does it come from? Asa man gikan ang temptation. In verse 14, si James, gipakita niya kanila, James says, asa ginigikan ng temptation is, it does not come from God. God does not tempt them, but it comes from when they are lured and enticed by his own desire.
So ato makita sa verse 13 and 14, 13-14 na verse, where does temptation, asa man gikan ang temptasyon nimo ug dako, bisan nato karon, dili gikan sa Ginoo. So if ever there was a time, ay panahon sa una nga imong ibasangin na ng Ginoo nga nganong gitintal mo kuno mo Lord, it is wrong. Sayod din na siya. Why? Because God will never tempt anyone. And nindot kini masamta na to ba nga? So sa Garden of Eden di ay ba no, ang nitabo dayon to, it was not God. Kung mabalik ka sa Garden of Eden sa Genesis chapter 1, 2 and 3, ato makita dito nga dili di gid ang Ginoo may nagtintal sa Eden of Eva. Di ba? But it was Satan, si Satanas ang nagtintal ni Adan of Eva, pinaagi sa pagpuro ng in the form of serpent, no, halas. Kung mabalik pa kita ni Lucifer, God did not tempt Lucifer when I go home nga, o Lucifer, pwede ka maparihan ako, may mong Ginoo. So nindot kini siya ba nga ato ma-learn karon kay daghan kay tag makita diri nga kamatuoran, especially sa naitabo ni Lucifer, sa panahon ni Adan ug ni Eva, ug bisan sa story sa Bible, and even sa to life karon. We should never blame God gid ay sa mga temptasyon ng agi sa kinabuhi, because gikan din nato. You see sa verse 14, when ang temptation day is nagikan sa by our own desire. Gikan sa atong sinful na desire. So si James, ato makita sa verse 14, i-attribute niya ang temptation to each person's evil desire. So the root of temptation is not God. Diba? Balik ko na ako ni. The root of temptation is not God, but our sinful desire. So God is not to be blamed. Last week, ato na nakatunan, hindi nato pasagilan ang Ginoo sa mga temptasyon na maabot sa itong kinabuhi. God is not involved in temptation. In verse 16, which is ato verse na karon, kung sa may gibuhat ni James dito sa verse 16, is si James, si Santiago, ipadayon siya sa paghisgot, mahitungod sa issue, mahitungod sa kung asa gikan ang temptation. So verse 16 is really connected. Sumpay na siya sa verse 14, 15, o 13. So verse 16, balik ko na ko, si James continues to address the issue of the origin of temptation. Asa mga gikan ng temptasyon? Parehas siya nag-isgot niya. Pero lahit ng iyang approach, lahit ng iyang paagi sa ang iyang giingon dire. So verse 13, 14, 15, ato makita, nasa gikan ng temptation, it comes from us. So sige sumo ni James sa verse 16, nila nga mga Kristiyano. Sa verse 16, yung si James, naman rin verse 16, klaro kayo. Yung si James, ang sige yun, do not be deceived, my beloved brothers. The word my beloved brothers is si James rin ang gibuhat, yung direct address na siya, muna magitawag yun niya sila. Mga minahal kong igsuon, ayaw mo pailad. Maringana nga pag-ingon ni James ba, ayaw mo pagpalimbong, which is sa Bisaya, wala gigamit. So, ingon si James, do not be deceived, my beloved brothers. This is a command, sugo ni siya. Ayaw mo o pailad. Now, the question karon nato is, kung sa may pasabot ni James, nga dili sa dapat magpailad. Do not be deceived by what? Or at what? Kung sa may dapat sila, dili magpailad. And we go back, nabalik ta sa verse 13 to 15, which is, ang root of temptation is not God. So do not be deceived. My beloved brothers, ayaw magpailad nga ang Ginoo may kagikanan sa
temptasyon. That is the point ni James. James does not want them to be deceived or to make any mistake. Baka mahimo silang masayog ba, na maghunahuna sila, na God Himself, na ang Ginoo may nagtintal nila, na ang Ginoo may nagseduce nila sa pagpakasala. This is what James, gusto ni James na imo nila. James does not want them na mailad. So what we see here mga igsoon is, kung mabalik ko sa katong testing o sa difference sa testing o temptation, God tests us or God gives trials sa life, but God does not tempt us good. Because even yun si James, no, do not be deceived. Iligikan sa Ginoo gyud ang mga temptation. Grabe kay giingon ni James, ayaw mo pa ilad. Probably na ay mga nailad, no? So mga namingon yun si James, aning nga, ayaw mo pa ilad, nga gikan ni sa Ginoo mga temptasyon. God, trials come from God, but temptations does not come from God. Ayaw mo pa ilad niya na. And so, balik yung dragon point ganina, nga, grabe ni ka-helpful, no? Grabe niya makatabang na to, especially kung mabasa ka sa Bible, nga, never at one time na nagtintal gina ang Ginoo o magtintal ang Ginoo. Genesis chapter 3, ang Ginoo dili day siya nagtintal niya to. Yada no ba? Sa kang Lucifer, dili day ang Ginoo may nagtintal to. So yung si James, do not be deceived na ang Ginoo may nagtintal sa kanato. And so, just a reflection ng aling mga igsoon, may tag-reflection ng pagpamalandong ba. So ito makita diri. Sa verse 16 palang daan. We today, kita karon, should also know this truth. Dapat, kanato kita karon dire nga, naa dire, should know this truth. We should not make any mistake into thinking that God tempts us to evil. When we are tempted during trials, kung kita nagagitag mga pagsulay nga natintal ka, we are not to be deceived. Di ta dapat magpailad o di ta dapat madala sa pagpangilad nga pasangilan itong Ginoo. Yana. Rather, we are to blame ourselves for our sin or for that temptation. So, very applicable kini kanato karon. Nagagimtag mga trials. Kung sa ingon pa ko kanina, ang trials leads to temptation. So when we are going through trials, we will go through temptations. Kung sa giyon ni James, kung sa ito ma-learn rin, so kung matintal data, dili day dapat na magpailad, o dili day dapat maghuna-huna. Nakiling mga temptasyon atong yagian, gikan siya sa Ginoo. So never think of that. We are to take responsibility for temptations and our sin. We are to confess them to God. Kung nakasata, ayaw pa sa ng Ginoo, take that responsibility to yourself. Ayaw basulang Ginoo, basula mo. Pagalingon. Take responsibility of your sin. O i-confess na sa Ginoo, ngayong sala. And ask God for forgiveness. Kung sa 1 John 1:9, kisa tayo mo confess, mo kumpisal sa ilang sala, diya sa Ginoo. Ang Ginoo nga maayo, matinudaanon, makasaylog yun sa ilang mga sala. Pinaagi ka, diya ka, Kristo. So very important nga ito ma-learn na siya, nga truth. Verse 16, si James nila, gisugo niya sila, ayaw mo pagpailan. That God is the one who is tempting you. Now, my question, akong pangutana karon nato. My question for us is, sa verse 17, kung sa may gibuhat ni James, para sila dili mailad of thinking that God tempts them. Kung sa may gibuhat ni James sa verse 17, sa verse 17 na ta, sa may gibuhat ni James sa verse 17, what James does sa verse 17, para sila dili mailad, sa gibuhat ni James sa verse 17 is, para sila dili mailad nga
ang Ginoo may nagtintal nila, James reminds them of the goodness of God. Of God's goodness. Tanaw sa verse 17. Every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadow. Sa gibot ni James sa verse 17 is, gi-remind ni James sila, ang Ginoo di gibotintan. God will not do bad diha nimo because He is a good God. He is a good God. So in verse 17, James reminds them of the goodness of God. Na God is good. Diba? Usay, namatay kanta na sa simbahan, God is good. And don't and that's true. No? And si James, mo nang iyang punto diri. Gi-remind ni James sila na God is good. God will not tempt you. Dili gyud mo tintal ang Ginoo nimo because God is a good God. He's a good God. James says, sa ni James, every good thing given and every perfect gift, sa ni James, comes from above. And here, he reminds them that God is good and that He gives good and perfect gifts only. God does not give temptations, but He gives good and perfect gifts. That's the point ni James. No, hindi kaya ba nga, yung argument ba nga, nanong diligilan niyo pasangilan ng Ginoo because God does not give temptation, but He gives good and perfect gifts to His children. Tumingon ba nga, ang Ginoo magpinta, dili man na. Good. And then here we see that what comes from God is not temptation and sin, but only good and perfect gifts. So we are not to blame God today, because what comes from God is not temptation, but what is only good and perfect. Ito kayo ma-learn rin mga igsoon nga. Who He is what He gives. Yun sa man ang Ginoo. If God is good and perfect God, He will give only what is good and perfect as well. So who He is what He gives. Kung dautan siya ng Ginoo, then what He gives will be dautan ko. But if He is a good God, if He is a holy God, balangan siya ka Diyos, wala siya sala, muhatag ba siya sala? Or muhimo ba siya mga dautan? Hindi. Because who He is what He does. No? Yung siya ihatag ko. All good things, ako ma-learn din given and every perfect gift is from above. James describes, ato makita rin nga, describe ni James, asa man nagikan ang good gift, perfect gift, asa man siya gikan? It comes from above. No? It has a source. No? Meaning to say, naani siya gigikanan tanan. Ang kining mga maayong butang o mga perpektong mga butang na atong nadawat, nani siya source, nani siya gigikanan. It comes from above. No? Gikan siya sa babaw. O kay bawa magita nga, pasabot ni James, hindi lang ibabaw nga babaw. No? Kalit lang dagatagad na sa langit. What he refers to here is God yun. And later yun, after ano nga, gingon ni James, deklaro ni James, di ba? Kasi ni James, coming down from the Father of light. So, di kita dapat pagdaw. Asam nagikan Lord? Kisum ni nga babaw. Well, wala kinilain. Dili Ginoo yun. So meaning to say, God is the source of every good and perfect gift. God is the source. You are not the source, anang mo nadawat. Dili ikaw, tungod nimo. For example lang, no, mga butang, maayong mabusot ka na, it is not because of you. Kung kayo nagtrabaho ka, kung sa man kung walang kayo may lawas.
Makatrabaho ba ka na? Or siguro, nagtrabaho ka, pero nabangkrap ang imong trabaho. So, wag yung mga sweldo, no? Isod kayo. God is the source of every good and perfect gift. Now, ako ngayon ganun ng mga example, mga material na to. But what James, ang James yung hindi pasabot rin ang mga spiritual na mga gifts. Which later on, discuss siya about new birth, being born again. Nga, ang one example nga gata ni James, nga ano makaingon dito nga God is good and perfect, makatapos siya good and perfect gifts. One example of that is ang pagka-born again nato. I want us to open our Bible sa Matthew 7 verse 7 to 10. Mateo City ito sa Jesus. Ako basahon kini sa ESV or LSP ba rin? Matthew 7 to 10. Sige yun. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. For everyone who asks, receives. And everyone who seeks, finds. And to him who knocks, it will be opened. Verse 9, tanawa. Or what man, kung sa man nga tao, is there among you, who, when his son asked for a loaf, kung mangayo ang imong anak, ang point ni Jesus there is, kinsa man ang amahan, kung mangayo ang imong anak og pan, atagan mo bato. Which is, gibasa na to even in the previous weeks. And sa verse 9, nagatag mo sa example. Or kung mangayo ang imong anak og isda, imong hatag has. Isa ko ni James, ang name ni Jesus nila, ang point niya nila is, if ang Ginoo man, if Ginoo ang ato mga ganang amahan na kalibutan mo, hatag og maayong mga butang nato sa atong mga anak. Kita, unsa na lang kaha, from lesser to greater ang giingon ba? Kung ang imong amahan mo hatag maayong butang, how much more the God, the Father, will give nimo og maayong gud nga mga butang. And so here we see every good thing given and every perfect gift comes from above. God is the source. And si James, verse 13, not verse 13, but verse 17. Ingon dira, coming down from the Father of lights. Ato, ang gibuhat ni James ato makita is, si James, iyang i-describe pagid ba? Kung sabi nga gift, it comes from above, pero i-describe pagid niya, i-klaro pagid niya, coming down from the Father of lights. James, giklaro niya dre, kinsa mo ginihatag? It is God the Father. And describe ni James dre, kinsa ni nga Father? He's the Father of lights. He's the Father of lights. The word, the title is the Father of lights. The title, the Father of lights, is an ancient, karanganing a Jewish title for God, referring to Him as Creator, as the giver of light, in the form of the sun, moon, and stars. Kung ganun si James, naman nag-iwan rin the Father of lights. God is the Father of lights. Ganun mingon na si James, anak? Gingon siguro ni James, probably because para ilang makita ang gahom sa Ginoo ug ang continuing care, ang pagpadayon sa pagkatiman sa Ginoo sa kalibutan. Why is the earth? Anong kalibutan karon nagtiyok man eh? Ya sa sun. Ang anong mga planet nagtiyok man sa sun? Anong mga stars naman na dira sa ilang mga gipabutangan? Anong moon naman na dira di man na mataga? Why is that? Nga itabo? Just because God
continues to care for the world. And then James is saying, is proving here na kung gatiman sa Ginoo ang kalibutan, siya maghatag po mga maayong mga butang, perfect na mga gasa, regalo sa mga iyang mga katawan. And sa verse 17, he described again ni James, kinsa ang Ginoo. Kinsa man ang Ginoo. Does God change? Pareha sa sun, pareha sa moon, pareha sa stars? Nga, oras, after oras, na magdagan ang oras, change nila. Yung si James in verse 17, with whom, what do you know? With whom there is no variation or shifting shadow. So may point ni James dira. Simple lang yung point ni James. God is unchangeable. Dili gyud mausab ang Ginoo. If you think no Ginoo mausab, basahan ang verse no. Ipakita gid ni James dira, dili pareha ang Ginoo sa sun, sa moon, sa stars. Nga mulabay mga oras, magmuusab na sila, rotate na sila. Mulihok na sila. But God does not change. Ug mo ni point ni James no. Kini nga Ginoo nato dili na siya mausab. Ug mo ni ato masabtan dapat po sa Ginoo. God is a God who is immutable. May immutable, ang na term, pero it means God is unchangeable. Di siya mausab. James shows them here that God is an unchangeable God. He is an unchanging God. Di siya pareha sa sun, moon, stars, wherein it has variation, shifting shadow. Malachi 3:6, what's saying on? For I, Yahweh, do not change. Therefore, you, O sons of Jacob, are not consumed. Hebrews 13:8, talking about Jesus Christ. Mausa ba si Jesus? Who is God? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. God is unchanging. He does not change. He can always be trusted. Masaligan yun ang Ginoo. Hindi siya usab. He can always be trusted because He will always keep His word. God is an unchanging God. So in verse 17, mo na point ni James. Point ni James is, who is God? God is an unchanging God. He's a good God. He's a perfect God. He's a God who loves. He's a merciful, gracious God. Upan pa ang mga butang na itong masabtan sa Ginoo. The point sa verse 17, balik ko na ako. Temptations does not come from God. Why? Because God only gives good and perfect gifts to His people. So verse 18, not kang gibuhat ni James. Last verse. Gibuhat ni James sa verse 18, James gives one example of God the Father's good and perfect gift. Naghatag siya usa ka example nito kasi James malangay. Hatag siya usa ka example rin. Usa ka example sa good and perfect gift na gihatag sa Ginoo sa mga Kristiyano. That is you being born again. Tanaw sa verse 18. In the exercise of His will, in His own choice, wala itay labot ani. Ang Ginoo nagpili siya. Yang gipili nga ipakataw ta kaniya. In His own choice, He brought us forth by the word of truth, so that we would be a kind of first fruits among His creatures. Verse 18, nagduda sila, magduda tao, so may perfect good gift sa Ginoo sa mga Christians. That is you being born again. That is a gift. That is a good and perfect gift sa Ginoo.
Sa in James verse 18, ito tayo, no? In the exercise of His will. Open translation, in His own choice. So meaning to say, kining pagka-born again, klaro na ito especially in the beginning verse, kining pagka-born again is not your choice. Wala ka na born again tungod nimo. Ang point ni James 3 is pare pa sa anak. Gipili ba sa anak matao siya? Wala. Wala siya kalabutan sa pagkatao niya. It was his or her parents na nag-decide, anak. And that is the point ni James, no? Nga, in God's own choice, He brought us forth. The word brought us forth rin. Sa Bisaya, dili kayo na klaro, kaya gigamit na children ra. But ang picture dito is, di pa katao ta ba? Dili kayo literal, but ang picture is, kanang born again. Born again ta sa Ginoo. Tagad of new birth. Di pa katao ta pag-usab. Many karon mo may misunderstand this word, born again. Say, ato pagsabot sa born again, event kita sa una, guilty siguro ta born again, kanila mga tao, the Bible, kanta, pakpak na magkanta, polo, no? Or like black shoes. Wala siyang mga born again, kanang mga tao, mga puro magyong sakto yun. But hindi, born again, it's an experience, no? Experience nga, Ginoo may naghimo. Dili ikaw ang nag-born again. God is the one who brought us forth. He, in the exercise of His will, He, can somebody hear it? God the Father, no? God the Father brought us forth. So, our new birth, takano kini synonym ng word good. Brought us forth, new birth, regeneration, born again. Pareha na nag-meaning tanan. Di pa katao ka pag-usap, di bangko ka sa ginawa, manay meaning. Ang imo kasing-kasing sa unang bato, yung pa sa Bible, buntas naman. And then what God did is, He changed niya ang heart. Ezekiel. He changed niya, giusap na yung kasing-kasing, ito heart of flesh. Yung sunod na niya. Sa una, bato yung kasing-kasing, sa tinong ginanalo ka ng pusong bato. No? So, yung bato sa una is, imong kasing-kasing bato. Imong kasing-kasing sa una is bato. But God changed your heart. And that is one example of God's good and perfect gift to you, to me. It does not come from us like someone. It comes from God. God, in His own choice, has given us new life. Our new birth, or being born again, is because of God's choice. It is not because of you. Or ikaw, pili ka sa Ginoo nga, ma-born again ka, or gusto ka ma-born again. It is not because of you, but because of God, who decided, who chose, na ipakatao ka pa sa. So God, ato makita din ang evidence, ebidensya, that God gives only good and perfect gift. And that good gift is your spiritual birth. Regeneration, being born again. And nindot ka sa verse 18, kay ipakita ni James 3, sa unsang paagi, kung sa may gamiton sa Ginoo para ka ma-born again. Nindot si James, by the word of truth. Ipakita ni James 3 means, ang paagi, ang instrument. Kung sa may gamiton sa Ginoo para ang tao ma-born again. It is by the word of truth. And the word of truth there is the gospel. It's the good news. In Ephesians 1:13, ito makita rin, maklaro kayo ang word of truth refers to the gospel. Ephesians 1:13, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. So, di na ito libugon, even in 1 Peter 1:23, Gingundra, for you have been born again, not of corruptible seed, but incorruptible. That is through the living and enduring word of God. So, what God uses, sa may gamiton sa Ginoo para ang tao mag-born again, kita karon, na born again ka, ano man
nga born again ta, it is not because of us. Kay buutan ka, wala born again ka sa Ginoo. Or kay sikag simba, usmo na ko na kay mura mauwa man tani sige magsimba. It is not because of you, but God uses the means, which is the gospel, ang good news, para ang tao ma-born again. So here we see that the gospel gives life. The gospel gives life. Ang may balita niya kang Kristo, makahatag niya siyang kinabuhi. It gives life to spiritually dead people like us, Ephesians 2. So let's remember this. The gospel is the means, the instrument that God uses for people to be born again. So dako kayo siya impact sa atong evangelism. Kung magsamyo ta sa may balita, kung kumita evangelism, di ta mag-expect maluwas ang tao kung ato na silang magtimot ang duwa-duwa sa simbahan. O mag-invite ka ba, uy, alin mo diri, simba mo kay natay daghay programa. Daghan tagduwa. Daghan kanta, malingaw ta. Which is daghan kaya sa mga churches karon nga para mas mudaghan sila, daghan kay programa ang simbahan. It will never change. Hindi na makausap sa tao. Because you see the verse 18, unsay gamiton sa Ginoo? Unsay gamiton gyud sa Ginoo for you, for a person to be saved? It is the gospel of Jesus Christ. It is you nga mawali ka ug makabatik ka with Jesus Christ. Ngaris kalibutan, namatay sa cross to die for our sins, and He was raised after 3 days. That is what we preach. Ug mao ni makapausab sa tao. So the same goes with us, the reflection natin ng soul. Sama po ka nato. The way kita na born again is through the gospel, through the good news. Ganun nakakaroon din, ganun na born again magka. It's because of the gospel. One time, sa una, kabatik ka. Klaro mo na kung dili. But it was God who worked through the gospel na ikaw karoon na usab. It was not because of you. Don't credit yourself tungod sa imong kakayahan. Ewan ka ba na, kay gusto rin ko mag-New Year's resolution sa una. Karon usab gyud mo sa Ginoo kay ganahan rin ko New Year's resolution. So every year gyud mag-iwan sa Ginoo. So usab gyud ko. God does not use that mga yung New Year's resolution. Uban pa. God uses the gospel to change us. Now, my question for us, ako pakutana ka na to. Born again na baka? Ikaw karon nga naglingkod, have you experienced change in your life? Ibang ko baka, naka-experience siya magkakapaguhan sa kinabuhi. If wala pa, then you need to hear the gospel mga igsoon. Dapat ka makabati o maminaw di ka pag-ayos may balita. Kaya mga rin gamiton sa Ginoo nga paagi para ka mausap. Sa ako pagwali din, di ko makausap ninyo. Bisan pagkapila ko mawali ninyo, di ko makausap. Wala ko nagwali sa may balita din. And my point is this. If you, di ka makabatik din sa gospel, di ka maminaw sa gospel, di ka mausap. You need to hear the gospel. Dapat di ka makabati sa gospel because maunay gamiton sa Ginoo para mausap ka. And so, kung tanan ako, ninyo, na wala pa na born again, kabati na ka sa gospel. O kung wala pa, pwede nyo suryaon ng atong mga kaisunan rin. O kung tanan, unsa man ang gospel? Unsa man ang gospel? Unsa man ang good news? Anong good news man eh? So we have time na maka-talk nimo. Yan. Now, last, before ito end, unsa may purpose? Unsa may rason? Unsa may purpose? Unsa may katuyuan sa Ginoo nga i-born again ta. Kung ganong i-born again man sila, kita karon. So may purpose sa Ginoo, ganong i-born again sila. Yung si James, so that we would be a kind of first fruits among His creatures. Nindot kayo nagipakita ni James din mga igsuon,
So may point ni James 3, nga nung giborn again man sila sa Ginoo. So that, yung magaling so that sa Bible is purpose. Dinitanan, pero most of the time, so that means purpose. The purpose is so that, ano may utang, kind of first fruits among his creatures. So may point ni James 3. Na ang Christians di ay is morning sila ba nga naluwas ani nga time. Sila ang panguna nga harvest. Di ba namatay siguro pananom sa ato. O di ba mang-harvest magitala. Pero lang kung namatay ang imong gitanong no. Kaya sa ako sa una tanong-tanong ko matay na pod. So kung nag-harvest ka niya, healthy siya, maka-harvest ka. The point ni James there is this. Nga ang Christians is the first fruit. Sila ang first nga bunga. Sila ang first nga harvest among his creatures. So meaning to say number 1, sila ang panguna nga giluwas sa Ginoo sa daghan pang luwason sa Ginoo. You get the point ni James nga sila ang unang mga ipangluwas sa daghan pa nga tao sa maabot in the future nga luwason sa Ginoo. Like karon nato. We are saved, no? Nagpuyot, natakaroon sa time 2024. Kini nga time sila, kanong sa na giswatan? First century. Diba mo pila na ka time? Pila na ka years? Ang gap, 2,000 years. And can you imagine? This is, ingon si James, kamo ang panguna nga, giluwas sa Ginoo. Sa daghan pang maabot nga luwason sa Ginoo. And then lastly, ang makita diri is, ito po yung point ni James because ipakita ko ni James diri is, Christians are the first fruits of the new creation. What does that mean? Na, di ba, new creation? Kabalo mo sa new creation? Na in the future, yung ng Bible, na new heavens and new earth. Baguhon tanan sa Ginoo. Ini nga to kalibutan, ilisa ni sa Ginoo bagong kalibutan. Dahil bagong langit. That is in Revelation. Now, the point ni James is this. Kini new creation is may penetrate na ni sa present. No, o nanay na itabo karon. It is nanay, uban pa ang mga scholar na gimon, nanay first installment. Nanay itabo nga sa new creation, which is ang pagka-born again sa mga tao, sa mga Christians. So ang new creation, ang new heaven and new earth, you penetrate sa present ka time. Na karon, even karon nga time, isang data karon 2024 na puyo, we are experiencing the new creation of God. And that is by being born again. Hindi kayo ang ating point ni James. The new creation has penetrated to the present. Christians are the first fruits. Pangunang bunga sa new creation na buhaton sa Ginoo in the future. So in conclusion, my soul, yan ang takot karon, but in conclusion, mabalik ka sa main point ni James. Kung sa main point ni James, verse 16, do not be deceived. Ayaw kita pagpailad, mga igsuon. Never be deceived. Ayaw kita pagpailad sa bakat na God is the one who tempts you. For He is a good and unchanging God. Our God is a good God. Our God is a good God, and He will always be a good God. Because He is an unchanging God. And if He is a good God, He will give good and perfect gifts. Give nato. Augustine says, ito kaya gingon, which is ato ipakita. Sa ni Augustine, whatever good there is in me comes from you, O Lord. I attribute it to your grace. Whatever evil I have committed, that is my own fault. I blame myself for it. We are not to blame God. If we are in temptation, if we are in doing sin, di gid nato dapat sa nila na Ginoo.
blame yourself. Why? Because God is a good God. And He will always be a good God. He has given us life. Yatagat na niya kinabuhi. Pakatanan ka ba? Ginoo. Ang Ginoo, mahal mo yun. God has given you life. God has given you food to eat. Pagkaon, nakanon. God has given you clothes to wear. Wisdom and guidance. God has given you spiritual gifts kung Christian ka. And most of all, God is a good God because He has given us His Son. Yahatag niya kanato yung anak. And He has given us His Spirit. So never doubt God's goodness. If mag-doubt ka sa God's goodness, look at the cross. Tanawa ang cross. If tanawa na nimong cross, 2,000 years ago, gilansang si Jesus Christ. Tanawa, kung magduda pa ka diha sa goodness sa Ginoo. Because kung magduda pa ka diha, I don't know kung nakasabot pa ka sa cross. Yung sa naitabo sa cross, Christ died for sinners like us para tamaluwas. And isn't that God's goodness? God's grace? God's mercy? So, what an amazing God. Grabe kay kanindot. Ka-amazing nga itong Ginoo. We have a good God and an unchanging God. So, let us praise Him. Dahil ko na to siya. Kung di na to, pasangin lang siya. Sa kunay mga temptasyon, pag-isdana, o temptasyon sala na atong pag-alian. Why we are experiencing temptation and sin? Because we have this body. Napaning lawas na to. Sinful nga. Lawas, o nagpuyog patas kalibutan nga, sinful. Don't expect to live a perfect life kung napakas kalibutan nga, very imperfect. Pero wala tagitawag po kay kung Christian ta, kay imperfect na itong ipuyan, o kinabuhi pa itong imperfect. We are called to be perfect as God is perfect. Live holy because God is holy. Let's pray sa atong part. Tapos na rin. Ginoo, salamat kayo sa mga pulong. We pray, Lord, ito magatabang namo na magpahinumdum ini kanamo sa paguli, Lord. Help us to not be deceived. Di kami mailat, madala sa pagpangilad, Lord. Ikaw ay nagpintan namo. Kay kabalo ni garon Ginoo, ikaw din ang Ginoo nga good. Ikaw ang Ginoo nga dili mausab. And one example sa imong goodness is you have given us a good and perfect gift. Kung kana mao ang pagka-born again namo, pagkausab namo, Lord. Kami sa una, mga dahil kami makasing-kasing, mga rebelde may kanimo. Kapan, Lord, salamat sa pinagi sa gospel na imong gigamit ang gospel na may mag-usab sa among kasing-kasing. Salamat, Lord, na at one time sa among kinabuhi sa una, imo kami ipamati sa may balita. Kung kanto may mong gigamit, Lord, na imo kami giusab. Salamat kay Ginoo nga dapat kami chance karon. Kami nga wala pa gina-born again. Dapat kami maminaw sa gospel. Dapat kami maminaw sa may balita nimo Ginoo kanamo. Nagipadala nimo ang imong anak para mamatay sa cross aron sa pagbayad sa mga sala. Ug siya sa ikatulong adlaw na panhaw, ug kung kami motuo, ug hinulsol sa mga sala, motuo kaniya, motuo kang Jesus, patagan din mo kami ug kinabuhi walay katapusan. Salamat kay Ginoo sa mga pulong karon. Nagampo ko ikaw pa din magpatubo ka namo, Lord. Dalay ka o Diyos sa katapusan. In Jesus' name I pray. Amen.